guys! Welcome back to my channel. And for today's video, ang pag-uusapan natin ay ang Ursiflora. Kung gusto nyong malaman kung ano bang epekto sa katawan natin ng Ursiflora, kung paano ang tamang pagtitake dito, and kung gusto nyong malaman ang masasabi ng isang pharmacist regarding dito, then please keep on watching. Magsimula, papakita ko muna ang itsura sa inyo ng Ursiflora. So, ito siya. And para ma-describe ko siya sa inyo, isa siyang pahabang shape and ang tawag doon ay vial. Pero kahit pa vial siya or nakalagay siya sa isang vial, hindi siya tinuturok sa tao, kundi tinitake siya orally. Mamaya pag-usapan natin yung tungkol sa kanyang pag-i-intake or kung paano siya gamitin. Pero for now, tingnan muna natin yung nandun sa box niya. And ang nakalagay sa kanyang generic name ay Bacillus clausii. So ngayon, i-explain ko sa inyo ano ba yung Bacillus clausii. So ang Bacillus clausii ay isang klase ng probiotic. So, para siyang Yakult. Ito ay isang klase ng spore-forming bacterium na parte na ng ating normal gut flora at wala itong pathogenic properties. So, paano ba siya gumagana sa ating katawan? Ano ba niya naaayos o nagagamot yung ating gastrointestinal disorder or meron tayong diarrhea? So, ito yon. Pinipigilan kasi nung Bacillus clausii yung growth or yung pagbuo ng mga pathogens doon sa ating gastrointestinal tract sa tatlong paraan or sa tatlong mechanism. Una ay gumagawa siya ng colony or colonization. So, ang tawag doon ay colonization, immunostimulation, and gumagawa din siya ng mga antimicrobial properties. So, isa pang mechanism niya ay meron siyang high resistance sa mga acidic conditions ng ating stomach. At umaabot ito dun sa ating intestinal tract, kung saan nakakatulong ito sa ating intestinal tract para mabalance yung ating normal flora dito sa ating tiyan. And ang Bacillus clausii din ay capable para mag-produce ng vitamins. And ang napoproduce niyang vitamins ay nasa group B vitamins. Which is, itong mga nasa group B vitamins ay nakaka-contribute para dun sa mga dysvitaminosis na nagiging dahilan ng pagtake ng ating mga antibiotics or mga chemotherapeutic agents. Parang inaayos niya yung sa ating sikmura or sa ating stomach dahil nakainom tayo ng mga antibiotics. Okay, so yun yung tatlong mechanism niya. Pero ano ba talagang gamit nitong Ursiflora or nitong Bacillus clausii? So ginagamit siya as treatment para sa acute and chronic gastrointestinal disorder. And pwede siyang gamitin ng ating mga breastfeeding infants na pwedeng dahil sa kanilang intoxication or dun sa kanilang intestinal flora imbalance. Ginagamit din ang Ursiflora or yung Bacillus clausii para sa ating mga chronic or persistent diarrhea or yung tuloy-tuloy na pagdumi. Pero minsan binibigay siya kahit hindi ka pa nagre-reach ng 14 days. Syempre, baka dehydrated ka na. Ginagamit siya para sa acute diarrhea. Tumutulong din siya para mag-restore ng ating intestinal bacterial flora. Ginagamit din siya para sa mga acute and chronic gastrointestinal disorders. So, paano ba ang tamang pag-take dito sa Ursiflora or sa Bacillus clausii? So, iba po ang pag-take ng adult at saka ng mga infants and children. Para po sa adult, pwede pong i-take yung Bacillus clausii or yung Ursiflora ng 2 to 3 bottles per day. Yung children naman po, may edad na 2 to 11 years old, pwede po sila mag-take ng 1 to 2 bottles per day. Para naman po sa mga babies or infants, may edad na more than 1 month old, pwede po silang mag-take ng 1 to 2 bottles per day. Ano ba yung intervals or pagitan ng pagtitake nitong Bacillus clausii or nitong Ursiflora? Ang administration po dito sa gamot na to, and dapat may regular intervals po siya 3 to 4 hours. At ihahalo po ito. Hindi po siya direct iinumin ha. Ihahalo po itong gamot na to. Pwede sa isang bote ng sweetened water, milk, tea, or pwede ding sa orange juice. Or depende po sa prescribe sa inyo ng inyong
lisensyadong doktor. Meron tayong mga precautions sa pagtitake nitong Ursiflora. So, kapag nagtitake kayo ng antibiotics, dapat i-take nyo itong Ursiflora or itong Bacillus clozi during the interval or may pagitan po sa dalawang administration ng ating antibiotics. And para naman po sa mga pregnant woman natin or lactating moms, ito pong gamot na to ay pwedeng i-take during pregnancy and breastfeeding. So, safe po ito para sa ating mga breastfeeding moms. Para naman sa mga adverse reactions na pwede nating maranasan kapag nagtitake nito, pwede tayo makaranas ng mga hypersensitivity reactions, gaya ng rashes, urticaria, and angioedema. Pero bihira lang naman yung nakakaranas nito. Yung may mga allergy lang dun sa mga excipients or nakalagay mismo dun sa gamot. Next, ang storage naman nitong Ursiflora or nitong Bacillus clozi sa lagayan na hindi nag-exceed ng 30 degrees Celsius. So, ang stability or yung tagal ng hindi pa nabubuksan na vial or container ay up to 2 years. And kapag na-open na yung vial or yung container or bottle, dapat i-administer nyo na siya or i-take nyo na siya agad-agad para ma-avoid natin yung contamination ng suspension. So, syempre, kapag nabuksan nyo na siya, ilagay nyo na siya sa isang bottle na merong sweetened sugar or merong milk. And iinumin na to ng ating pasyente para hindi na makontaminate or mapasukan nga ng bacteria. Okay, so para naman sa aking review, okay naman ang ating Ursiflora or Bacillus clozi and any generic form ay pwede nating i-take. Hindi lang yung Ursiflora yung hanapin natin sa market. Marami pa tayong ibang brand na nagko-contain din ng Bacillus clozi. Or kung wala talaga siya, pwede nating i-take yung ating Yakult. Kapag dehydrated na ang ating mga anak, pwede tayong magbigay ng Hydrate. Pwede tayong magpainom sa kanila ng mga ORS na kung saan hindi sila madi-dehydrate. And uminom din tayo ng maraming tubig. Registered naman siya sa ating Food and Drug Administration. So, approved siya. Safe and effective. And yun lang guys. Mabilis lang tong video na to and alam kong hinahanap nyo talaga to sa market kagaya ng Biogesic, Biofluna. Talagang nagkakaubusan ngayon. Please like this video kung nagustuhan nyo yung review na to or yung video na to. Please subscribe kung hindi ka pa nakaka-subscribe. Pakiclick na din yung notification bell para ma-notify ka every time I post another video. Yun lang guys. Lagi kayong mag-iingat and see you on my next one. Bye-bye!